Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa isa na namang bagong pag-aaral. Ako po si Lorraine at ang acting makakasama ngayong gabi ay si Pastor Roel Payo Jr. Bibigay ko po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Good day po sa inyo lahat, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Welcome po muli sa atin pong talakayan at pag-aaral po sa mga sandaling ito. And welcome because we are now in the new lesson number 25. And very exciting po ang atin pong topic. Every lesson naman po ay exciting po atin pong topic. I would like to welcome everyone sa atin pong lesson number 25, In God We Trust. Yan, ito po yung mga ilan po mga fundamental beliefs or mga inspirational messages natin pong mapapakinggan. Welcome po with your family and loved ones dito po sa ating pong platform, online ministry, ating pag-aralan. Ngayon po ay magsisimula na po tayo. God bless us all mga kapatid. Once again, welcome. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ay manalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po at muli niyo kaming binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong banal na salita. Salamat po sa pagsama at paggabay sa amin sa araw-araw. Paspasan niyo po ang aming mga labi na ang lahat ng aming sasabihin ay magmula sa inyo. Maging pagpapala po ang mensahe na aming maibibigay sa aming mga tagapakinig at kanilang mga pamilya at magamit po nila ang kanilang mga matututunan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Inilalapit po namin sa inyo ang mga problema at challenges na aming pinagdadaanan. Alam niyo po ang lahat ng mga ito. Tulungan niyo po kami at gabayan sa lahat ng aming mga plano sa buhay. Salamat po sa mga blessings na kaloob niyo sa amin. Tulungan niyo pa kaming maging good steward sa mga blessings na ito. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa inyo. Ito pong aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Tayo po ay magsisimula ng panibagong pag-aaral sa Lesson 25 na nabanggit po ni Pastor na may pamagat na sa Diyos tayo ay nagtitiwala. Nagtitiwala ka ba talaga sa Diyos? Ang totoo, maraming tao ang nagsasabi ng oo, ngunit hindi ganoon ang kanilang ipinapakita. At mas malala pa, dahil wala silang tiwala sa Kanya, baka magnakaw talaga sila sa Diyos. Sinasabi mo, walang magnanakaw sa Diyos, ngunit nakakagulat na mensahe ng Diyos sa Kanyang mga tao ay, ninakawan ninyo ako. Ayon sa Malakias chapter 3 verse 8. Ang tunay na mga record ay nagpapatunay na bilyong-bilyong tao ang nagnanakaw sa Panginoon. At kahit na tila kamangha-mangha, ginagamit nila ang ninakaw na pera na iyon upang tustusan ang kanilang sariling walang ingat na paggasta. Ngunit marami ang hindi nakakaalam ng kanilang pandarambong. At sa gabay ng pag-aaral na ito, ipapakita namin sa inyo kung paano maiiwasan ang parehong pagkakamali at kung paano uunlad sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Sa unang katanungan, ayon sa Biblia, anong bahagi ng ating kinikita ang pag-aari ng Panginoon? Pastor? Ayan po mga kapatid, to start with sa atin pong pag-aaral po. To answer the first question, yes, every one of us ay may kinikita if we are working, either employed or self-employed or whatever category you are working or making means of your needs. Mga kapatid, everything or every work of our hands or the result of our hands, yung tinatawag natin pong kita or income, ay meron pong portion ang Panginoon po doon. Whether we like it or not, we cannot deny the fact that God is the owner of everything. Okay? By the way, ma-discuss po natin yan as time goes by sa atin pong lesson number 25. Tanong, ano pong portion, okay, ng income natin na ang pagmamayari po ay ang Panginoong Diyos? Let us read Leviticus chapter 27, verse 30. Lahat na ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Ano daw pong belong or ano daw pong karapat-dapat or siyang pagmamayari ng Panginoon na from our income? It is the tenth or tinatawag pong tithe. Okay? Ang ibig sabihin po ng tithe or Tithe
okay? Tithe. Hindi po tithe na T-I-G-H-T. Yung tithe ay mahigpit yun. This time ay tithe. Ibig sabihin 10% ng atin pong income ay belong sa Panginoon o mamay-ari po ng Panginoong Diyos. So that is the answer for our first question. Salamat po, Pastor. Sa ikalawang tanong, ano ang ikapo? Pastor? Yan. So atin pong elaborate mga kapatid, what is ikapo or tithe or yung 10% na atin pong income na ibibigay o ibabalik sa Panginoong Diyos? Now let us read Numbers, okay, sa mga bilang, chapter 18, ganito po binabanggit mga kapatid. Very specific po ang instruction ng Panginoon sa mga Israelites. Now, before answering the second question mga kapatid, alam niyo po, while discussing this topic, naalala ko, meron pong mga ilang na mga denomination or mga sekta na ayaw pong i-uphold or ayaw pong i-teach yung tenth or tithes and offering na doktrina. Sabi ka po kasi nila, bago na daw po ang sa New Testament. Talagang nagkakaroon sila ng conflict when discussing Old and New Testament. Ang sabi daw po sa New Testament, ang nire-require nilang po ng Panginoon is what is in our hearts. Ang sabi daw po doon, God loves the cheerful giver. Wala daw pong percent yun. Nakakalungkot. Kasi po, ang doktrina ng tithes and offering ay in the Bible. Not just in the Old Testament, but in the New Testament. Now, coming back sa atin pong question number 2, ano nga ba po ang ikapo or yung 10% or tithe mga kapatid? Numbers or mga bilang chapter 18 verse 21, gito po binabanggit. Ang bahagi ng mga Levita ay ang ikasampung bahagi na ibibigay ng Israel at ito ang nauukol sa kanilang paglilingkod sa toldang tipanan. Remember, there were 12 tribes of Jacob or Israel. Okay? Now, yun pong tribe ni Levi or ni Levi, wala po yun pong naka-designated na land when they conquer the promised land. Okay? Nung sila po yung nakapunta na po doon after 40 years, yun pong tribe ni Levi ay wala pong land na portion sa kanila because they are destined or ang kanila pong duty ay to officiate doon po sa sinagoga or sa temple. Now, paano po sila magkaka-income? Wala po silang farms, wala po silang hanapbuhay, wala silang farming or any means of pagkakitaan po nila. Now, every Israelites were required to give their 10%. So, ibig sabihin po mga kapatid, the tithe is the 10% ng atin pong personal income. Remember that, mga kapatid. Ang atin pong tithe ay 10% ng atin pong income at ang ibig sabihin po ng tithe ulit ay 10%. Okay? Siya po yung pagmamay-ari ng Panginoon, hindi po yan sa'yo. You cannot say to yourself na ako pastor ang kumita nito, ako ang naghirap, ako ang nagpagod, ako ang nagpawis. Friends, in the very first place, if God does not give you strength to do so, wala ka po. Wala ka pong i-incomein. Perhaps nasa banig ka ng karamdaman or disabled ka, whatever. But since God gave you the potential and the ability to gain money or to have income, then the Lord is requiring you and me to give what belongs to His, and that is the 10% or the tithe, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ikatlong tanong, saan hiniling ng Panginoon sa kanyang mga tao na dalhin ang ikapo? Pastor? That is a very good question, mga kapatid. Okay? Saan nga po ba? In the Old Testament norms or in Old Testament culture or of course instructed by God, meron po silang binabanggit na storehouse. Now, what is their storehouse? Alam niyo po ang storehouse sa Old Testament times, yun po parang imbakan. Okay? By the way, sa atin pong binasa kanina sa Numbers chapter 18 verse 21 and sa Leviticus, yun po ay not just money, but what you call this? But livestock perhaps or bunga na kanila pong farms, etc. etc. Literal po na ikasampo kasi po ang nature po ng pagbibigay ng o pagbabalik po ng tithes sa unang panahon ay ganito. Halimbawa, meron kang 100 tupa. Bibilang ka ngayon ng 10. 1, 2, 3, literal po na pagbibilang ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung ikasampu,
ipapalisin mo siya sa pila. Doon po siya nakasegregate sa kulungan na may nakalagay doon na karatula na it is for God. So, parang ganun lang po mga kapatid. Nakalagay po doon. Then, every time, tapos pagkatapos sa 100 mga kapatid, bawat 10 doon po ay sa Panginoong Diyos. Okay, akin lang pong binibigay po sa inyo na konteksto mga kapatid. Yun po yung imbakan po nila. That is a literal tent. Ikasampu ng kanila pong income, ikasampu ng kanila pong livestock, ikasampu ng kanila pong products, etc. etc. Okay? Yun po ang storehouse. Why? Because this is biblical. According po sa Malakias 3, aking pong babasahin sa inyo, Malakias 3, ito po yung napakaganda pong teksto sapagkat dito po tayo ay magkakaroon ng realization na nga pala nakakapagnakaw ako sa Panginoon sapagkat hindi ako nagiging tapat. Okay? Malakias 3 Gs, gito po binabanggit mga kapatid. Verse 10. Dalhin ninyo ng buong buo, hindi po kalahati, hindi po 1/4, hindi po 3/4, ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Saan daw po nadalhin mga kapatid? Yung atin pong financial or monetary income, ito daw po ay ibibigay sa storehouse. And now what is storehouse? That is the house of God. No other than the synagogue or no other than the temple or no other than our church. Okay? So, he asked us to bring the tithe into his storehouse. So, mga kapatid, ang imbakan or storehouse is the church of God. The 10% of our income must be returned to the house of God. And what is that mga kapatid? Hindi po ito bangko, hindi po ito any institution, but that is a church. Salamat po, Pastor. Sa ikaapat na tanong, ano ang imbakan ng Panginoon, Pastor? Yan. So, atin pong gagawin pang mas specific mga kapatid. A while ago, I told you ang paraan ng pag-iimbak or ano po mga imbakan. But let us cite some biblical verses. Now, here in Nehemiah chapter 13, verse 12, dito pong binabanggit mga kapatid, very specific po kay Prophet Nehemiah na parabagang pinaalalahanan ang mga Israelites ng kahalagahan po mga kapatid. 13 verse 12 ng kahalagahan po ng tithes. Ito pong binabanggit. Dahil dito, ang lahat ng mamamayan ng Juda ay muling nagdala ng ikasampung bahagi ng kanilang mga inaning butil, alak at langis at inipon ang mga ito sa mga bodega. Okay? So, saan daw po inipon mga kapatid? Sa bodega. So, take note on this. Sabi po dito, in Malakias or Malaki chapter 3 verse 10, God refers to the storehouse as my house. Okay, that is his temple. Now, or church. Sa Nehemiah naman po, further points out that the tithe is to be brought to the temple treasury which is God's storehouse. Other text that refers to the storehouse as the temple treasuries or chambers include in First Chronicles. Doon po, by the way, ang Chronicles at ang Nehemiah po ay intertwined sa kanila pong account. Okay, by the way, ito po ang yung pong Chronicles means time. Ito po yung time na kung saan ay at stake ang Israel at sila po ay in captivity. That is not my point mga kapatid. Nagpahapyaw lang ako ng konti. So, in Old Testament times, God's people brought 10% of their increase, including crops and animals, to the storehouse. So, akin lang pong inulit mga kapatid and re-emphasize once again that the storehouse is no other than the temple. In our today's context, that is the church. Okay? Sapagkat ang sabi po ng Bible, ang sabi ng Panginoong Diyos, para may pagkain daw po ang kanyang tahanan. Okay? And sino pong kakain doon mga kapatid? Literally, of course, the workers of God. Who are they? The priest. Who are they? The pastors. Who are they? The workers na siyang nagpapa-advance or nagbo-volunteer sa mission ng iglesia. Salamat po, Pastor. Para sa ikalimang tanong, iniisip ng ilan na ang ikapu ay bahagi ng sistema ng mga seremonya at seremonya ni Moses na nagtapos sa krus. Totoo ba ito, Pastor?
Okay po mga kapatid. So now, marami nagsasabi na ceremonial law, since pinako siya sa New Testament, nawala na po doon, kasama na po sa pinako, yun po tinatawag na Law of Moses, including the 10% or the tithes and offering. Mga kapatid, okay? Ang tithes and offering doctrine or belief or teachings is not coming from Moses himself. In other words, hindi po nagsimula po yung pagtatithe sa panahon lang po ni Moses after the instruction of God. Okay? Saan po ito nagsimula? Now, let us read our Bible. Okay po, Genesis chapter 14, verse 20. Again, chapter 14, verse 20. Ito po binabanggit. Purihin ang katastasang Diyos na nagbigay sa inyo ng tagumpay at ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. Now, take note, who was Abraham? Abraham was the forefather of Moses. We all know that Father Abraham was the father of Israel. His son was Isaac. His grandson was Jacob, and so on and so forth. Hundreds of years pa po mga kapatid, perhaps after or before pa po napanganak si Moses, before pa po yun pong Sinai or Exodus na event. So what does it mean? Simple lang po. Ang tithes and offering or ang tithes per se as a doctrine or teaching is hindi po nawala. Ito po ay fundamentals even before na nabanggit po ng Panginoon ang principle ng tithe kay Moses. Parang ganito lang po yan eh. Marami nagsasabi na ang Ten Commandments ay panahon lang daw po ni Moses yan. Kasi doon nga po daw yung ibinigay sa Mount Sinai. Question, how does the Bible tell na si Cain, paano po siya nakalabag sa 10 utos na huwag kang pumatay? How came or how come na si Cain ay nagguilty sa kanyang ginawa sa pagpatay? Okay? Kung wala pa pong Ten Commandments, kasi yung Ten Commandments daw ay nasa Sinai pa. No. Meron na pong Ten Commandments. Nag-exist na po siya. However, yun pong time ng Exodus, doon lang po muling in-re-emphasize ng Panginoon ang kalagahan ng Ten Commandments and even the doctrine of tithes, mga kapatid. So, nagets nyo na po. So, ano pong ibig sabihin? Okay, so this passages reveals that both Abraham and Jacob, who lived long before Moses, they tithed their income. Ibig sabihin, nag-income na po, nag-tithe na po sila sa kanila pong mga income. So we can therefore conclude that God's plan of tithing is not limited to Moses' law and applies to all people of the times. So ibig sabihin mga kapatid, down through the ages, even from Abraham, and I believe even in the Garden of Eden after sin, okay, or after they fell into sin, nagsimula na po yun po tinatawag na principle of tithe. Salamat po, Pastor. Para saan ginamit ang ikapu sa mga araw ng lumang tipan? Pastor? Ayan, praise the Lord mga kapatid. Atin pong babasahin po muli. Yun pong Numbers, Numbers 18 verse 21, natin pong binasa kanina. Sapagkat doon po na-record kung saan po ginagamit yun pong tithes. Okay? Okay, pumabasahin po muli mga kapatid. Follow with me with your digital Bible or your literal Bible. Ang bahagi ng mga Levita ay 10 bahagi na ibibigay ng Israel at ito ang naukol sa kanilang paglilingkod sa toldang tipanan. Let me repeat. The tithe in Old Testament days was used for the income of the priest. Ito po ay pagkain, ito po ay income ng mga pari. The tribe of Levi, no, ito po mga kapatid, receive no portion of the land. Okay, so wala sila pong mapagtataniman. So therefore, yun pong mga ibang tribo na Israel na nagmana ng mga lupaing mga sakahan, etc., etc., they have their income and the Lord required them 10% of their income na ibibigay po doon sa mga pari or sa tribo po ni Levi. Nang sa gayon, ito pong mga paring ito ay hindi na po sila mag-abala sa pagsasaka. Magkaroon na po sila ng tinatawag na focus sa spiritual na paglago ng buong bansang Israel. Same as in the church. Bakit po ang mga pare ay wala po dapat or mga pastor, pare or church leaders, bakit po dapat ay wala po silang mga sideline ng mga businesses nang sa gayon po ay focus
po sila doon po sa spiritual na paglago ng kanila pong nasasakupan. Okay? So that is the purpose of the tithes. Salamat po, Pastor. Para sa ikapitong tanong, binago ba ng Diyos ang kanyang plano para sa paggamit ng ikapu sa mga araw ng bagong tipan? Pastor? Ayan mga kapatid. Ito po yung nasabi ko na po nadalikitan ko na po sa inyo mga kapatid kanina. Now, let's come dito po sa New Testament. What we were discussing in the previous 6 questions were from the Old Testament. Now, let's jump dito po sa New Testament Gospel mga kapatid. Now, let's read 1 Corinthians chapter 9 verse 13. Ito pong binabanggit mga kapatid, 1 Corinthians chapter 9 verse 13. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? So ano pong ibig sabihin nun mga kapatid? Simple lang. Before elaborating more, I will read verse 14. Ito pang binabanggit, sa ganyan ding paraan ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. So, therefore mga kapatid, ang New Testament ay nag-a-uphold sa teaching ng Old Testament. Okay? Ang New Testament ay nag-a-uphold sa teaching ng Old Testament regarding sa tithe. Kung sa Old Testament, ang terminologies na ginamit ay ang mga priest sa tribe ni Levi ang makikinabang. Now, inelaborate at inexpand since sa konteksto ng New Testament ay ang mga disipulo na po at ang mga church leaders na po ang nagbabahagi ng magandang balita. Kaya ang binanggit po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 13 and 14 ay ano daw po? Yun daw po, ito ay pagkain ng mga nangangaral ng magandang balita. So mga kapatid, did God change? No. Hindi po binago ng Panginoon ang principle ng tithe. Ang ibang basa ng iba dyan ay tithe. Okay, whatever you pronounce it, that is a tithe mga kapatid. 10% ibig sabihin po niyan, yan po ay ginagamit ng mga lingkod ng Panginoon sa kanya pong iglesia or sa kanya pong templo. He continued it and today his plan is for the tithe to be used to support for those who work solely in the gospel ministry. Mga kapatid, to be transparent to everyone na nakikinig po ngayon, ako po ay sumisweldo bilang isang pastor or ministro ng Seventh-day Adventist Church. My income is from the tithes and the faithfulness of the brethren around the Seventh-day Adventist Church. Ibig sabihin, lahat po ng aking sweldo, benefits, etc., etc., not just for myself, but for my wife and my children, okay? Kasi magiging dalawa na po ang akin pong anak. We are benefits or beneficiaries ng tithes. Or let us say, pagtatapat ng mga kapatiran. Okay? If everyone tithe and the tithe were used strictly for the support of the gospel workers, there would be more than enough money to reach the entire world very quickly with God's end time gospel message. Alam niyo, nakakalungkot lang. Maraming mga kapatiran or mga ilan na mga nagbibigay ng tithes na sabi, kayo mga pastor, kayo mga manggagawa, kumakain kayo ng dahil sa aming mga tithe. Totoo naman po mga kapatid. Pero ang tono po ay parang sarcastic, parang panunumbat. Kapatid, ito na lang po. Huwag po kayo magbayad ng tax. Ano pong tawag po sa inyo? Mga magnanakaw sa gobyerno. You are tax evaders. Therefore, ang sabi ng Biblia, huwag kang magbayad or huwag kang magbigay na iyong tithe. Ano sabi sa inyo ng Panginoon? Magnanakaw. Kasi sabi niya, nakapagnakaw ba ang tao? Of course, mga kapatid. Now, it is not about money. It is about faithfulness. It is about where your belief is grounded. Okay? Where is your faith grounded? Tinuturuan po ng doktrina po ng tithes and offerings as we go on along sa ating pong pag-aaral, perhaps sa part 2, tinuturuan po ang bawat isa na itanggalin po yung pusong greedy. That is the bottom line ng ating pong lesson number 25 mga kapatid. To help everyone to get away greediness sa ating pong puso because you are giving. And the Lord told us
God loveth a cheerful giver. Salamat po, Pastor, para sa ikawalong tanong. Ngunit hindi ba inalis ni Jesus ang plano ng ikapu? Pastor? Ayan mga kapatid, maraming nagsabi kasi doon po sa aklat ng Matthew, nakita mo mabasahin ngayon, tinanggal na yan ng Panginoon kasi nakasalamuhan niya po yung mga pariseyo eh. Now, atin po basahin po yung konteksto po na yun mga kapatid. Okay? Let us read. Dito po sa Matthew chapter 23 verse 23. Ito po binabanggit mga kapatid. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng ikasampung bahagi ng maliit na halamang tulad ng yerba buena, ruda at linga. Ngunit kinaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinaligtaan ang ibang utos. What is the context here mga kapatid? Okay? Ang konteksto po nito ay tinutuligsa po ni Jesus yung mga tagapagturo ng kautusan. Bakit? Because they were teaching in the synagogues, okay, about the tithes and offering, of course, the Ten Commandment itself. However, ay nineneglect po nila yung justice. How come pastor Of course mga kapatid, alam niyo po ba, sikat o rampant sa panahon po ni Jesus yung tinatawag na social injustice. Sobrang liit ng tingin ng mga ibang mga Hudyo at mga Paraseyo doon sa mga makasalanan na kasama ni Jesus, etc. etc. And even before the arrival of Christ, yung social injustice ay hindi po ina-uphold ng mga supposedly quote and quote na nagwo-work sa sinagoga. Dapat po sila po yung gumagawa po noon. However, sila po ay nirebuke ng Panginoon. And then some other says, o tinan mo, nirebuke na ng Panginoon yung tithes, kaya wag na tayo mag-tithes. Hindi po ang tithes ang nirebuke ng Panginoon, kundi ang mga Pariseo at mga Saduceo, mga Hudyo na oo, by their lips, they claim, they proclaim as a follower of God, children of God. They are paying their tithes. However, their hearts are far away from the Lord Himself. So mga kapatid, to answer this question, no, hindi po inabolish po ni Jesus ang prinsipyo or ang turo ng tithe. On the contrary, Jesus endorsed it. Okay? Sabi nga po, did you remember that the story na ang sabi ng Panginoon, ibigay ang kay Cesar, sabi niya kay Pedro, ano bang nakalagay diyan sa coin? Ay yung mukha ni Cesar. O ibigay ang kay Cesar para kay Cesar, pero yung sa Panginoon ay sa Panginoon. So ibig sabihin there is a portion para sa Panginoon and there is a portion para sa government. Of course, I am paying my tax. You are returning the tithes sa Panginoong Diyos. So mga kapatid, so that is the answer for at sa ating pong pangawalong katanungan. Salamat po, Pastor, para sa ikasyam na tanong. Anong nakakagulat na mungkahi ang ginawa ng Diyos sa mga taong hindi sigurado tungkol sa ikapu? Pastor? Ayan mga kapatid, meron pong recommendation, okay? Meron pong proposal ang Panginoong Diyos para sa mga taong not so certain about the principle or believing the teaching of the tithes and offering or the tithes itself. Mga kapatid, sabi po dito sa Malakis chapter 3 verse 10, akin po muling babasahin po sa inyo. Sabi po dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kundi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhusin nyo ang masaganang pagpapala. In fact, may karugtong po ito mga kapatid na wala na po, ano daw po, silid na inyong kalalagyan. Yun po yung nakalagay po sa original na version. Okay? There's no room enough to receive it. Now, He says mga kapatid, try me now. Sabi po ng Panginoon, subukin nyo ako. Okay? Hindi po ito subok na itetest mo ang Panginoon. Kumbaga, just test His faithfulness. Not His being God, but test His faithfulness, how much He will be going to bless you if you surrender your tithes to Him. And see that I will give you, sabi po, the blessing that it will be overwhelming to receive. So mga kapatid, this is the only time in the Bible that God makes such a proposal. He is saying, give it a try. Okay, subukan nyo. Subukan po natin mga kapatid. Okay, it will work.
Sabi po ng Panginoon, I promise you, hundred of thousand of tither in the world, mga kapatid na nagtatestify. Hindi ko na po isa-isahin, pero isa po doon si Hershey, si Colgate. Alam nyo, marami po sila. Okay? Now, don't misunderstand me. So, ibig sabihin, Pastor, pag nagbalik ako na aking 10 bahagi, yayaman akong katulad nila? No. No. But it will help your heart na mawala ang greediness. It will help your heart na matulungan ka na saan nga ba ang loyalty mo na bibilang mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor, para sa ikasampung tanong. Kapag nagtatype tayo, sino ba talaga ang tumatanggap ng pera natin? Pastor? Ayan, mga kapatid. Akin na po nabanggit po ito sa inyo kanina. But to further our answer or to further our discussion po in this lesson, mga kapatid, let us read Hebrew. Okay? Ganito po binabanggit, mga kapatid, sa aklat ng mga Hebrew, chapter 7, verse 8. Okay? Akin po mabasahin po sa inyo. Chapter 7, verse 8. Ang mga Levita na tumatanggap na ika-10 bahagi ay may kamatayan, ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kautusan. Ano pong pinapatungkalan po dito, mga kapatid? Because Melchizedek in this Hebrew, mga kapatid, represent Jesus Christ. Sino po ba si Melchizedek? Siya po yung pong sa time ni Abraham ay yung pari na magitan. Now, in our time, in our context, okay, Jesus, our heavenly high priest, receive our tithe. Kung sa panahon po ni Abraham, literal Melchizedek ang tumanggap o literal na taon tumanggap ng tithe. Siya po ang priest that time. So, since Jesus is our high priest, when we return our tithe to Him, hindi lang po ang pastor ang nakatanggap, hindi lang po ang mga pari ang nakatanggap, hindi lang po tao ang tumanggap, but it was Jesus or it is Jesus Himself who received your faithfulness. Pastor, hindi ba mayaman ng Panginoon para tumanggap ng aking pera? Para, kailangan niyo ba talaga ng pera ko? Amatid, reality talk, okay? Real talk lang po, mayaman po ang Panginoon. He is the owner of everything. Bakit kailangan niya ang pera mo? And by the way, hindi niya na kailangan ng pera mo eh. Pero bakit nire-require ka niya? Kasi po sabi ng Bible, where your treasure is, there is your heart as well. Akin na po siya pinaraphrase. Ibig sabihin, kung ikaw ay nahihirapan magbigay ng tithes, 10% lang yan. Ibig sabihin, yung puso mo nandoon. So, what does it mean? It simply means God is simply requiring to give your heart. Mga kapatid, yung puso mo ang kinakailangan ng Panginoon. Hindi po yung pera mo. Hindi, God can talk to the stones. Sila na mag-preach. God can use animals. Sila na mag-preach sa mga tao. Pero bakit kinakailangan niya yung means mo, yung pera mo? Kasi nandoon kasi yung puso mo. So kung ang pera mo ay nadidiktahan ng puso mo, yung puso mo ang pinaka-concern ng Panginoong Diyos. Salamat po, Pastor, para sa ika-11 tanong. Anong pagsubok ang nabigo kina Adan at Eva? Isang pagsubok na dapat lagpasan ng lahat kung magmamana tayo ng kanyang kaharian sa langit. Mga Pastor. kapatid, sabi ko dito, to answer the 11th question, sabi ko dito, they took things that God said were not theirs. Ano po yun, mga kapatid? Sila po yung nag-fail or nag-fail sa test of food, sa pagkain. Okay? They took things that God said were not theirs. Hindi po sa kanila yun. Hindi po nila pagmamayari yun. In fact, even before they fell into sin, God warned them. Hindi po nagkulang ang Panginoon sa pag-warning po sa kanila. But yet, kanila pong sinuway ang kautusan ng Panginoon. God gave Adam and Eve the fruit of all the trees in the garden except one, the tree of the knowledge of good and evil. Sa Genesis chapter 2 verse 16 and 17, yun pong warning ng Panginoon sa kanila. The fruit that of that tree was not theirs to eat, but they did not trust God. Ibig sabihin, this is an issue of trust. Kaya nga po ang pamagat po natin pong lesson po ngayon, mga kapatid, ay in God we trust. Question mark. In God we really trust. Nagtitiwala ba tayo sa Panginoon? Nahulog po sila Adan at si Eva sa pagkakasala. It's because they fell short in trusting God. Mga kapatid. Why? Because yung bagay na hindi sa kanila ay pinakailaman nila. Ibig sabihin, ang tithe na hindi sa iyo, pag pinakailaman mo or pag ginastos mo or
pag ginamit mo sa sarili mong kapakanan, therefore mga kapatid, it is an issue trust or trust, issue sa pagtitiwala. Ibig sabihin, when you use that, ibig sabihin, Lord, parang may issue ko sa pagtitiwala sa iyo kasi kailangan kong gamitin ito kasi parang kulang talaga, Lord. Mga kapatid, that is an issue of trust as well, mga kapatid. So, mga kapatid, huwag po natin papakialaman. But rather, sabi po dito mga kapatid, rather, make God your partner. Imbes na pagdudahan mo ang Panginoon kung anong kanyang kakayanan to bless you and to sustain you, make God your partner. When you return your tithe to Him, you make Him your partner. Okay? Pagbalik mo sa Kanya ng inyong pong ikasampung bahagi ng inang kinita mo, it's simply saying to God na, Lord, I would like you to be my my business partner. So mga kapatid, kayo mga naninegosyo po ngayon, kayo po naninegosyo or kayo mga may mga income or yung income po ninyo through your business. Yeah, I understand na meron pong ilan sa inyo na kayo lang po sa sarili nyo nagninegosyo. Pero whether you like it or not, one way or another, kayo po nagkakaroon po ng business partner. Tanong, gusto mo ba makapag-business partner sa hindi mo pinagkakatiwalaan? Of course not. Doon ka makipag-business partner sa alam mong katiwa-tiwala or you put your confidence sa taong pong iyon. Friends, the Lord is not your business partner. He is your God. He is the owner of your life. But in this principle, gusto niya pong maging partner mo siya. Why? Because He wanted you to put your trust in Him. Let me re-emphasize this. The principle of tithes and offering, of course, natin pong pag-aaralan pa sa mga susunod, ito po ay lesson or issue of trust. In whom do we trust? Mga kapatid, I would like to make this appeal na sana po ay magkaroon po tayo ng pagtitiwala sa Panginoon 100%. In what way? Through our tithes. Salamat po sa mga bagong information na ating natutunan. Ibabalik ko pong muli kay Pastor Payot ang panahon para sa kanyang closing remarks at panalangin. Mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, I would like to make this appeal sa inyong buong sa po sa atin. Once again, continue to study the Word of God. You know what? Even before na nalaman ko po ang doktrina about how to become a steward or stewardship, mga kapatid. Ang akala ko, gusto mo, Lord, gusto ko i-bless mo ako, kaya magbibigay ka ng tithes. Parang nagkakaroon pa ng utang na loob ang Panginoon sa iyo. But as time goes by, I realized that this is more than returning tithes to Him, but it is about relationship. It is about trust. It is about faith. So mga kapatid, nais po ng Panginoon na ma-establish mo sa Kanya ang faith. Nais ng Panginoon ma-establish mo sa Kanya yun pong confidence sapagkat He is the owner of everything at hindi kailanman nagkulang ang Panginoon sa pangangailangan mo. Let me pray for you. Our Father in heaven, thank you for this wonderful message, wonderful lesson that teach us how to be dependent on you. Lord, thank you for the lesson na nagpapaalala sa amin na kami ay kailangang magtiwala sa inyo. It is not about money. It is not about tithes. Yes, we discuss it, Lord, this moment, but it is about how we put our confidence and trust in you. Lord, wag po naman naming mahalin ang pera. Wag po naman namin mahalin ang mga makabundong bagay. But, instead of doing that, help us to surrender everything to you. As our Father, as our Creator, as the owner of everything dito po sa mundong ito. Thank you for reminding us how good you are in our lives. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat pong muli sa inyong pagsama sa aming programa. Salamat din po sa mga nakapag-subscribe na. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, paki-subscribe at share nyo po ang ating mga videos. Laking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa para mas mabilis nating marating ang mga taong gustong makilala ang Panginoon at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Kanya. At kung meron po kayong mga tanong o gusto nyo po maka-share ng mga experience nyo, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganon din po kung kayo ay may prayer request,
paki-comment nyo po sa comment section para maisama po namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine, reminding you that God loves you. Bye!